papuri, paglulhati, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dubleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord at pag-alala sa mga ginintoang turo at aral na ating dearly beloved Honorable Pastor Estrada Almeda at sa aral na iniwan ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, praise the Lord. At ako rin po bumabati sa mga mahal sa buhay na ating beloved Almeda children, praise the Lord. At ako rin po bumabati sa ating beloved ordained preachers, beloved workers. Sa inyo po mga minamahal, magandang tanghali na po, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon na pinagkaloob niya po sa akin upang siya'y aking pasalamatan, praise the Lord. Napunta nga po kami dito dahil nga po birthday po na aking beloved husband at sabi po na aking mahal na anak na dito raw po siya magbe-birthday, praise the Lord. Alam niyo po, pag dumarating nga po yung pagkakataong ito, napupunta po kami sa ibang lugar. Di po ako humahangad ng iba, kundi ang inaalala ko talaga yung makadalo po ako sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang sabi nga po na aking mahal na anak, huwag kang mag-alala doon, makakadalo ka. Malapit lang sa gawain ng pinakamamahal na Panginoong Jesus yung ating pupuntahan. At papasalamat nga po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandun po yung pag-iingat niya po sa aming pagbiyahe kahapon. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, na-save nga po ako sa gawaing ito dahil po sa aking karamdaman na may sakit po ako sa gallstone na 6 years pong nagpahirap sa akin. Labas-pasok po ako sa hospital. Dahil nga po, acute na nga po yun. Ang sabi na aking doktor na ipahinga mo ng ilang araw at ooperahan daw po niya ako. Ngunit ako po yung taong napaka-nervyosa ko po. Makita ko lang po yung karayom. Talagang grabe na po yung aking nervyos. Ayaw ko rin pong magpa-opera dahil maliliit pa po yung aking mga anak nung time na yon. Aking mahal na asawa, grabe po ang kanyang bisyo. Kaya po talagang, wala po talagang kapayapaan sa aming tahanan. Pag hapon po, mga 6 o'clock, hindi pa po umuwi yung aking mahal na asawa. Ninenervyos na po ako, ganun kagulo yung aming buhay. Ngunit nung matungkahayan ko nga po ang gawaing ito, sa pamamagitan nga po ng Jesus Miracle Hour na natunghayan ko po ito sa gawain ng mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng radio program na napakinggan ko po noon na ang sabi na ating mahal na mga ngaral sa pakikinig, pagpapalain kayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Totoo po yan dahil isa po ako sa kinahabagan ng mahal na Panginoon, praise the Lord. Na noon po, marami pong nagpapatotoo na pinapagaling sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Inaayos ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanilang mga problema. Ang sabi ko, dadalo ako dyan, pero kung gagaling ako, aayusin ang aking buhay, hindi na ako babalik. Ngunit yung ating pag-iisip, hindi pag-iisip ng mahal na Panginoon dahil nagtataka po ako nung year, October 1994, nakadalo po ako sa gawain ito. Tinagap ko po ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord, yung aking karamdaman na mauoperahan. After baptism, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. At ang sabi ko noon, di na ako babalik. Ngunit nagtataka ako tuwing gawain, maaga, nandun po ako sa Baguio Convention Center, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. At alam niyo po, nung pandemic nga po, naramdaman po natin yung
grabing himala ng malapay noon. Nandun din po yung pinapangaral nating dearly beloved pastor na habang may pagkakataon, dumalo tayo ng dumalo dahil darating yung panahon na hindi na tayo dadalo kanya-kanyang pagsusumamo na tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Dumating nga po yung pandemic na yun. Doon po talaga grabing pagsisisi ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi na nga po tayo nakakadalo. Mga ilang gawain po hindi na po ako nakadalo dahil bawal nga pong lumabas. Ngunit nandun po yung pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At kahabagan nga po na ating pinakamamahal na Jesus, may kapatiran po tayong kapitbahay po namin sa dako ng Baguio. Kahabagan ng Malapay noon, praise the Lord, lagi po kaming nakakadalo sa banal na gawain, praise the Lord. Bagamat, alam niyo po talagang minsan paglabas po namin sa aming tahanan, nagla-lockdown po sa aming lugar. Andiyan po yung tawag ng tawag yung aking beloved husband, di ka makakauwi dahil mag-lockdown na naman. Ngunit alam niyo po talagang pagpapala din po ng mahal na Panginoon dahil pagpunta po namin ng pastoral house, praise the Lord, 3 times a week po yung gawain na tindon, hindi po huminto, praise the Lord. Alam niyo po talagang pinagpala po ng mahal na Panginoon dahil pagkatapos po ng gawain, na-open, nalilip up na rin po yung lockdown sa aming barangay. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung time na yun, lahat po tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Tanging bukod ang gawain ng mahal na Panginoon na hindi po huminto. Sa pangunat na lang ng mahal na pastor, hindi po niya tayo pinabayaan. Lalo po tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. At pinapasalamatan din ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nga po July 21, 2021, nagkaroon po ng karamdaman yung aking mahal na bayaw ng bigla lang po siyang nag-collapse nung itakbo po siya sa hospital dahil nga po hindi po siya safe. Yung aking kapatid lang po ang safe. Nagkaroon po pala siya ng leptospirosis. Wala naman po siyang sugat. Ngunit yun po ang findings. May mga time na nga po na wala na po siyang, hindi na po niya maalala yung aking mahal na kapatid. Bagsak na po yung kanyang, lahat po ng kanyang, bagsak na po. Talagang wala na pong pag-asa. Ngunit sa ating pinakamahal na base, lagi may pag-asa, praise the Lord. Lagi po namin siyang pinapa-prayer request, praise the Lord, dahil bawal nga pong pumunta sa hospital nung time na yon. Talagang prayer request po. Alam niyo po talagang pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi po siya nagtagal sa hospital na sabi po ng doktor, talagang parang wala na po siyang pag-asa kung saan-saan po pinapadala ng kanyang mahal na kamag-anakan yung kanyang picture dahil nga po pagano nga po sila. Ngunit sa atin, totoo ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sinasabi ko po sa aking mga pamangkin, magpuri kayo. Wala tayong ibang aasahan kundi ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, talagang 1 linggo po yun. Mahigit, pinagaling po siya na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo po, kapag nagkakaroon po nga po ng sakit yung aking mga anak, mahal na apo, gaya po nung aking 9 months old na apo nga po, nung akala ko po okay lang po siya, hanggang, kasi po okay naman po siyang kumain, pero parang sinisinat-sinat na po siya. Hanggang isang gabi po, madaling araw, nagising po ako dahil grabe po ang taas po ng kanyang lagnat, talagang ang init-init po niya, pero ang sarap po ng kanyang tulog. Ginising ko po siya, parang banyusan ko po siya. Alam niyo po, pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bagamat ganun po yung kanyang kalagayan, nandyan po yung kalakasan, kalusugan, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus dahil ang taas po ng kanyang lagnat, ngunit kung okay po yung pagkain niya,
normal po naglalaro po siya, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala niya po sa ating, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Year 2010 po yun. Kasama ko po yung pamangkin po ng aking beloved husband. Nag-cross po kami sa dako ng Trancoville sa Baguio City po. Nakita po namin napakalinis po ng kalsada, kaya tumawid po kami. Nung nasa kalagitnaan na po kami ng kalsada, bigla pong may rumaragasang pong taxi. Wala po ako talagang, sabi ko, talagang sa isip ko po, mawawala na po kami nung time na yun. Ang nasambit ko lang po nung time na yun, nag-hallelujah po ako. Pikit mata po talagang nag-hallelujah po ako. Pagdilat ko po ng aking mata, praise the Lord, pinag-ingatan po kami na ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. Hindi po kami nabangga ng taxi, at yung taxi pa rin po yung nabaklas po yung kanyang bumper na talagang grabe pag-ingat ang ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. Nung pagdilat ko po na aking mata, grabe na po, ang dami na pong tao ang sabi. Buti daw po nahawakan ko yung aking mahal na pamangkin. Ang sabi ko naman, ba't ko mahahawakan nag-rebuke na nga lang po ako nung time na yun, ngunit alam ko, ang pinakamamahal na Jesus yung nakita nilang humawak sa aking mahal na pamangkin, praise the Lord. At papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Di ko po maalala kung anong taon yun. Papunta po kami sa Bible study dyan sa Rosales. Alam niyo po, nung nandito na po kami sa Quezon, malapit na po dito sa season, bigla pong napansin po kami na parang may pumutok po kaming, ang lakas po talaga. Hindi po pala namin namalayan, nabangga na po pala kami. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandun po, lahat po kami pinag-ingatan po na ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. Pati po yung nakabangga sa amin, wala pong nangyari sa kanila, praise the Lord. Grabe po, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat hindi po ako karapat-dapat, praise the Lord. Ginagamit din po ako niya bilang isang adult choir sa kanyang kahabagan po, praise the Lord. Alam niyo po, nung year 2004, sinilang ko nga po yung aking bunsong anak, malaki na po siya. Nung sinilang ko po siya, kasi po 1998, kahabagan ng Malapin noon, naging choir na po ako. Nung nagbuntis na po ako sa aking mahal na bunsong anak na yan, parang wala na po akong balak bumalik kasi marami na po akong iniisip na marami na po akong hanggang nagkaroon po ng kikita ko po yung aking mahal na anak. Parang bigla po siyang namutla, sumakit po yung kanyang tiyan. Doon ko po talaga nagkaroon po ako ng takot na bumalik sa pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang isang araw nga po na naghinip po ako pero wala na po yung ating beloved assistant pastora noon, na naghinip po ako na pila daw po, magpapakaunsil po daw kami. At nung malapit na po ako, narinig ko po ating dearly beloved assistant pastora, ang sabi niya sa akin, anak, walang ibang sasabihin sa iyo kundi bumalik ka. Ano mo po, talagang salamat sa malapay noon. Binalik niya nga po ako bilang isang adult choir na hanggang ngayon po, kahabagan ng malapay noon. Hanggang ngayon, ginagamit po ng malapay noon. Praise the Lord, na simula po noong 1994 hanggang ngayon, wala po talaga akong maisip na pinabayaan po kami ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Nandiyan parati ang kanyang pagpapala sa amin. Praise the Lord. At lubos-lubusin ko na pong pasalamatan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil nga po, bilang isang mga awit, talagang lagi ko pong ipinapanalangin sa mahal na Panginoon. Paborito ko rin po yung tuwing patanggap, talagang naghahanap po ako ng mga baguhan para
ilapit po sa harapan para tanggapin po nila ating pinakamamahal na Jesus. Sa harap pa lang po talagang umiiyak po ako sa mahal na Panginoon, nangangarap na isang araw sana maligtas din po yung aking mga mahal sa buhay. Praise the Lord. Nung pandemic nga po, nagkaroon po ng karamdaman yung aking mahal na pamangkin. Doon po talagang tinawag din po siya ng pinakamamahal na Jesus. Sunod po yung aking mahal na kapatid na lalaki. Nagkaroon po siya ng karamdaman na nahihilo po siya. Nung ipa-check, sabi niya, ate, ipa-check up mo ako. Ngunit ang sabi ko, dalo ka na lang sa banal na gawain. Tapos po, bago nga po siya nagpa-doktor, nagpabautismo po siya. Tinanggap niya po ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Alam niyo po, binagaling din po siya na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Nung, naman po, church anniversary po sa Maynila, lagi po kasing sineshare ng aking mahal na kapatid na yung sa Buhalang relihiyon nga po, doon po siya. Nung nagkaroon po siya ng karamdaman, sabi niya, ate, may karamdaman po siya. Hindi niya po sinasabi na acute na po pala yung kanyang chronic kidney disease. Nung nagkita po kami sa Maynila, dahil sabi ko, Ading, kung talagang gusto mong gumaling, lumapit ka sa ating pinakamamahal na Jesus, siya ang magpapagaling sa iyo. At sa Quezon Province nga po sila, malayo po. Ngunit dumating po sila nung anniversary po sa Maynila. Alam niyo po, nung nakita ko po siya, talagang hirap po talaga siyang maglakad. Yung kamay niya po talagang nahirapan po siyang itaas. Ngunit sabi ko magpabautismo ka. Yung po nagpabautismo po siya. Alam niyo po, himala, sa lahat ng himala, pinagaling po siya na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At kahabagan nga po na ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon, mainit na rin po silang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At nung marinig ko po yung kanyang testimony, hindi ko po talaga sukat akalain na yung palang kanyang karamdaman, acute chronic kidney disease na napaka-delikado pong sakit. Dahil nga po yung asawa na aking beloved pinsan, hinahayuan ko po yun matagal na. Ngunit dahil nga po sa ibang pananampalataya po sila, napakahirap po nilang hayuan. Nung last month po talagang kinuhan din po siya na ating pinakamamahal na Jesus. Doon ko po nakita, totoo ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maglingkod lang po tayo ng tapat. Pagpapalain din po tayo na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At alam niyo po, nung di pa po ako na-save sa gawaing ito, umuupa lang po kami na isang kwarto sa dako ng Trinidad. Aking beloved husband, dalawa po kami, collector po kami ng waiting. Nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nga po, napakarami niyang bisyo. Talagang napakahirap po ng aming buhay. Bagamat, sabi nga, pag sinerte, kumikita po kami ng malaki. Ngunit, wala po talagang napupuntahan. Yung aming upa, sinelas hindi po kami talaga makabili. Ngunit, nung maglingkod po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, hindi po nagtagal, praise the Lord. Pinagkalooban niya po kami ng sariling bahay, praise the Lord, na dati kami umuupa, ngayon kahabagan naman na Pinon. Glory to God, hindi po sa pagmamayabang. Ang aking dinuwalhati, pinapasalamatan, ating pinakamamahal na Jesus lamang, praise the Lord, dahil totoo ang kanyang pangako, praise the Lord, na yung mga kahirapan po natin, bagamat ako, nung habagan po ng mahal na Panginoon, hindi po talaga ako naghangad ng material na bagay. Nung naglingkod po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kung ano po yung meron sa akin, naging kontento po ako. Basta masaya po ako na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Yun na po yung aking naging
sa aking buhay. Bagamat sabi nga po ng aking mga mahal sa buhay, grabe po yung kanilang pag-uusig sa akin na ano daw ang mapapala ko. Ngunit nagpatuloy po ako sa mahal na Panginoon, si pinakamamahal na Jesus. Bagamat sila, nakita ko yung kanilang buhay, maganda kanilang buhay, lahat ng material nasa kanila, ngunit hindi po talaga ako naghangad ng ganon. Ang hinangad ko yung buhay na walang hanggan, yung mapaglingkuran ko ating pinakamamahal na Jesus. Oo, ito yun na bagamat dumaranas minsan wala, ngunit talagang hindi po tayo talaga pinagkulang ng mahal na Panginoon. Talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang pinakita niya yung pagsusumikap, yung talagang gusto nating maglingkod sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, yung lahat ng hindi ko hinihiling, pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa himala niyang kaparaanan. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, yung aking bunsong anak. Sabi ko nga, wala po kaming magandang trabaho. Maasa lang po talaga kami sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung nag-OJT nga po siya sa Angeles City, wala po talaga akong inaasahan. Ang sabi ko, bahala ka na mahal na Panginoon. Hanggang sabi niya, mag-OJT kami sa Angeles City. Siyempre po, kailangan po nilang upa ng titirahan nila dahil wala nga po kaming kamag-anak doon. Ngunit, lagi, sabi ko, kung nakaano na yung aking mahal na anak, ang sagot niya, sinesearch ko kung saan ang gawain doon, ma. Doon ko nakita yung mga panalangin ko. Hindi po talaga yung maliliit po nating panalangin, hindi po talaga kinakalimutan ng mahal na Panginoon. Dahil ang hinagad ko lang po sa aking simula po nung maglingkod po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Wala po talaga akong hiniling na iba, kundi makita ko yung aking mga mahal na anak na may init na naglilingkod sa pinakamamahal na Jesus. Yun lang po yung aking hinihiling sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit lahat po yan, pinagkaloob po ng mahal na Panginoon sa himalang kaparaanan. Praise the Lord, nakapag-OJT nga po yung aking mahal na anak na lahat po, provide po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, at nakapiling ko po kayo sa araw na ito na mainit kayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, ang lahat na mataas na pagpupuri, pagpasalamat, tangi sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless sa ating beloved sister Veronica.